kahiwagaan ng ating Diyos na buhay, ginagamot tayo na hindi natin namamalayan. Amen? Sa mga bagong dating, angkinin po ninyo kung paanong pinawisan kayo, ay tuwirang nailabas. Hindi naman po una. Si nanay po. Okay na ba? Ako po. Ako. Oo nga. Umaga po sa tanghaling ito, angkinin niyo po na sa bawat nagpapahayag po sa harapan nito ay nakakapulot po tayo ng aral na mula sa Panginoon na angko po natin sa ating mga sarili. Na aklat. Sino at ano na Ama, kayo po ang manguna't maghari. Binigay ko pong tema na mula sa Panginoon. At tinatawagan ko po si Nanay Mirna. Kakapatid sa dakong ito at sa patuloy na kalooban mo na maging bahagi kami ng gawain mong pangkabanalan sa bawat araw at sa bawat karampot na pag-aalay namin. Tanging kahilingan, manguna't maghari ka po sa amin, Panginoon. Amen. Buhay po ang Diyos! Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Di po ba? Sa bawat araw naman, maganda ang temang kaloob ng Ama sa bawat mga kapatid. Ang ating Panginoon. Salamat po. Kaya po sa umagang ito, napakarami pong tao. Welcome po sa mga kapatid natin sa Valenzuela Chapter. Kagalakan po ng puso na kayo'y napaparito po ang gusto ng Ama. Di po ba? Nagbabata sila kahit na ang layo ng dakong pinanggalingan para lamang sila'y ating makasalo sa hapagdulangan na hain ng Ama sa kanyang ubasan.
Kaya po, nais kong mag-alay ng awitin muli sa inyong lahat, mga kapatid. At gayon din naman sa lahat ng kapatid natin na walang sawang sumusubaybay ng panonood sa through internet at lahat-lahat po ng nagmi-meeting makasalo natin para po sa ating lahat. At ito pong awiting ito, namnamin po natin ang bawat nilalaman. Anak na May, mahal ka ng Ama. Mula sa iyong kagustuhan, niloob niyang narito ka at muli ay aawitin ko ang awiting ito. Sino nga bang tutulong sa atin? Sino ba ang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Sa akin mo sa iyong pagdurusa. Kapag nasaktan ka, ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka, ay huwag kang magtago. Di ka mag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita. Nalaman mo na may kasama ka, hinding-hindi kailan pa man mag-iisa. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita.
Siya po ang ating Panginoon. Salamat po, Ama. Amen. Maraming salamat po. Sino nga po ba ang kaibigan natin? Walang dilit iba kundi ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod ko pong tatawagin upang magbigay po sa inyo ng pahayag ay ang kapatid po natin na si Teacher May. Palakpakan po natin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa tanghaling ito, buhay po ang Diyos. Amen po. Buhay na buhay po ang ating Panginoon. Sabi ko po kanina, habang papunta po kami nila Ate Beth, kung sino man po yung facilitator ay sasabihin ko po magbabahagi po ako, no? Kung ano man po yung temang kaloob ng Ama sa Kanya, ay sasabihin ko po, maaari po bang kung di man ako makasunod dun sa tema, ay kasi po nag-uumapaw po ang kagalakan sa aking puso upang po magpasalamat at magpuri, ibalik sa ating Panginoon dahil sa kanyang kadakilaang ginagawa sa aming buhay. Hindi lang po sa akin, kundi sa aming buhay. Katotohanan po, napakabuti ng Diyos. Nauugnay po ang tema ng mahal na kapatid sa araw na ito. Sapagkat, bakit ko po nasabi, paggawa po ng desisyon. Nung dating buhay ko po, o kahit po tayong lahat po, pag nagdidesisyon tayo, gusto natin yung gusto ng sarili natin, na sa tingin po natin makabubuti at makakaganda sa ating buhay. Subalit, kadalasan po, o minsan man, nagkakamali po tayo sa ating desisyon. Amen po ba? Amen po, yan po ay pawang katotohanan. Subalit, salamat po sa Ama, mula nang ako'y maakay niya, napakabuti po ng Diyos. Nawa po ay hindi ako maluha sa kagalakan, pero sobrang nag-uumapaw po. Sabi nga po, yung umaapaw, ito lamang pong Miyerkules, Huwebes at nagtapos po kahapon. 3 araw. Ang mga grade 6 po ay 37 po silang mga bata. Sa kabutihan po ng Diyos, kasama po ang aking mga kapatid na si Kuya Berhel, si Kuya Jay at si Tita Doki po na naging retreat masters po ng mga bata. Talaga pong pinatunayan ng Ama ang sa tuwin ay sinasambit ng mahal na Apo Kunching o ng banal na spirito po sa kanyang katauhan, na tunay po na napakabuti ng Ama at napakadakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Amen na amen po. Nung pong pagdating po namin doon, hindi pa po kami makapag-set nung projector at saka po ng speaker po ng projector kasi po wala po kaming dalang extension. Akala po namin doon sa retreat house ay meron na. So nag-aano po kami kung papaano, tumawag po kami sa school na padalhan kami, medyo malayo din po kasi sa aming paaralan. Hanggang po ang kapatid na Jay, lakad-lakad po, nag-iintay po kami ng darating at yung adaptor po. Nung paglakad po ni Kuya Jay, sa may bandang likuran lang po dun sa may harapan, buhay po ang Diyos. Nakakuha po siya ng extension, may nakasaksak pa pong adaptor. Buhay po ang Diyos. Sabi ko po talagang, kung ano yung pangangailangan mo, binibigay po niya. So nakapagdasal po kami ng 3 o'clock prayer, nagsimula na po, nagawa po kami ng mga name tag, nagkaroon ng bahaginan ang mga bata. Nung gawain po namin ng gabi, ay nag-talk po si Kuya Jay at parte po doon ay magsusulat ang mga bata ng kahilingan sa isang papel.
may dala po kaming mga lobo, lalabas po kami, umuulan po noon. Lalabas po kami sa conference room, magpapalipad po ng lobo at magsisindi po kami ng fountain. Sabi ko po kay Teacher Sarah, naku kapatid, naiwan natin yung posporo o lighter. Bakit ba natin nalimutan? Bilang pagkatao po, medyo na ano na po ako, naghahanap po kami sa kitchen, wala na pong tao, gabi na po. Dahil may ampunan po doon, so maaga pong natutulog yung mga nangangasiwa. Sabi ko, paano yan? Wala tayong posporo. Bilang tao po, labas po ako ng labas. Sabi ko, ay ama, umuulan naman. Siguro hindi na po kami magpa-fountain. Ano po? Tinatanong ko po siya. Sabi ko po, malapit na po, nagsusulat na po ng kahilingan. Lumapit po ako sa kanilang tatlo habang sila pinasa harapan. Sabi ko, Kuya Berhel, wala tayong posporo, paano yan? Hindi ma-feel ng mga bata yung pag-ano natin ng lobo, madilim. Sabi ko po ganyan. Sabi lang po ni Kuya Berhel, ay wala ba, ganun lang po. Lumakad po ako dun sa may bandang harapan, may podium pong ganyan. Binaling po ng mata ang aking paningin. Pagtingin ko po, buhay ang Diyos, may posporo po doon sa ilalim. Buhay po ang Diyos. Muli po, binigay po ng Ama yung posporo. Aday po naganap. Na galak po kaming lahat, napalipad po ang lobo, nakapagsindi po kami ng fountain. Hanggang sa kinabukasan po, gawain namin ng umaga, nagdasal po kami sa chapel. Pagkatapos po ay ang nag-talk naman po ay ang Tita Doki, na kung saan naman po yung mga tinuturo sa school sa CL na subject. Napunuan po, naipaliwanag, nabigyan ng kabuluhan, ano po. Hindi naman po sinasabi yung mga teacher ay hindi, subalit mas lumalim na ang pangunawa ng mga bata. Hanggang po yung tanghaling session po, na napakabuti ng Diyos, ay nagkakaroon po sila ng counseling. Pinapasok po nila Kuya Berhel ang mga bata sa kwarto upang dooy makapaghayag ng kanilang damdamin. Kaukulan po doon sa pamilya, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, kung ano po yung natatago nilang damdamin. Nung hapon na po, dadating po ang mga mahal na apo. Ganyan po kami kapalad at kamahal ng Diyos. Ano po? Kasama na po namin siya nung pangalawang araw pa lang po. 6:00 po, nagdasal po kami sa grotto ng mahal na ina. Meron po doong malaking Mama Mary. Alam niyo po, napakahiwaga. Nung pong pinipicturean ni Kuya Jay yung Mama Mary, madilim na madilim po. At yun po yung nasaksihan nila kapatid na Edith kahapon nung nandun po sila. Habang nakalagay po yung cellphone sa mukha ng mahal na ina, alam niyo po, unti-unti siyang lumiliwanag. Kung sa ibang tao po, napakahirap paniwalaan, pero talaga pong kitang-kita ng mata ng mga bata. Kaya sabi po ng mga bata, galing. Siyempre po, bata, ano po, galing. Sabi po nila, unti-unti po nagliwanag ang kasuotan at ang mukha ng mahal na inang Birheng Maria. Talaga pong pinakita ng mahal na ina ang kanyang hiwaga. May bata pa pong nakakita na gumalaw po ang kanyang kamay. At may bata rin pong nakakitang kumindat ang mahal na ina. At meron pong isang batang malalim ang kanyang pandama, may narinig po siyang pangungusap mula sa mahal na inang Birheng Maria. Napakabuti po ng Diyos. Hanggang na dumating po ang mahal na apo, kasama po si kapatid na Arlene at si Ate Beth. Hindi ko po napigilan ng sarili kong ikwento. Pumunta po kami ng mga mahal na apo, tinitigan po niya, hanggang sabi po niya sa akin, anak, buhay na buhay siya. Amen po ba? Buhay po talaga ang Diyos. Hanggang po nung gabi po na yon, ang session po namin ay babasahin ng sulat ng mga magulang. Ayun na po yung iyakan portion, kung saan na ilalabas sa mga bata ang kanilang damdamin. At sobrang palad po namin, nagpahayag din po ang banal na spirito sa katauhan ng mahal na apo sa mga bata. Sobrang pinagalak po kami. Akala po namin hanggang doon lang po yung galak, no? Kinabukasan po ng umaga, kumain na po kami. Ang mahal na apo ay bumaba po nung mga magse-7 na po siguro yan. Sabi ko, mahal na apo, kain na po kayo. Sabi po nila, pupunta muna ng chapel. Ang mga bata po, tinago muna namin doon para hindi po makita ng magulang nila kasi hindi po alam na pupunta yung mga parents nila. So pagdating po namin sa chapel, sumunod na po ako, iba na po yung nadama ko na magmemensahe ang banal na spirito. Dinala ko na po yung cellphone para mapicturan. Napakabuti po ng Diyos. Ang nandun na po kami sa chapel,
lumuhod na po ang mahal na apo, dumulog. Napakabuti po ng Diyos. Pasensya na po, sobrang galak po kasi. Talaga pong isa-isang nilapitan ng mga bata. Akala ko nga po hanggang dun lang, yung 36 po na bata, sapagkat nilagnat po yung isa ng ikalawang araw, pinauwi na po namin siya, sinundo po ng magulang. Isipin niyo po, 36 na bata, isa-isang kinalinga ng ama, pinadama ang pag-ibig niya, pinadama na buhay siya. Subalit sa murang edad nga po ng mga bata, alam niyo po, sabi nila, "Teacher, galing no, si Jesus yun no, hindi si Apo yun eh." Sabi po nila, talaga sabi ko, oo, si Jesus talaga yun, dumalo siya sa kay Apo Kunching, sabi ko po sa Tapos po noon, dumating na yung mga magulang na kung saan nga po nagbigay ng pahayag na po ang mahal na apo, kaukulan sa mga magulang. Alam niyo po, nagsasalita pa lang ang mahal na apo, nag-iiyakan na po sila. Buhay po ang Diyos. Bakit po? Sapagkat nadama po nila. Amen po? Nagyakap, nag-I love you sa mga anak, ganun po. Na kuminsan nga po, sabi ng mga bata nung gabi, nung nabasa nila yung sulat, akala ko po hindi ako mahal ng mami ko, mahal pala ako. Dahil po sa paraang iyon, na-realize at nalaman po nila na mahal sila at mahalaga sila sa kanilang mga magulang. Napakabuti po ng Diyos, pati nga po yung mga kapatid nating alagad na nabigyan ng pagkakataon ng ama na makatungo doon, nag-iiyakan din po sila. Buhay po ang Diyos. Giiyakan po kami sa galak po kasama at kung paano nadadama namin yung damdamin bilang magulang din po sa aming mga anak. Ano po? Katotohanan po sa desisyon, unahin ng Panginoon. Hindi po dapat mag-alala ano yung pangangailangan mo. Kahit maliit na bagay, binibigay po niya. Akala mo wala na, manghihina ka, pero hindi po, siya ang kalakasan. Siya ang kapunuan ng kakulangan. Siya ang kaaliwan sa kalumbayan. Lahat-lahat po nasa ating Panginoon. At ito pa po, pasensya na po, medyo mahaba, no? Ito pa po ang isang nagpagalak sa aking puso. Sapagkat nung dating buhay ko po na pagdidesisyon sa ganyang mga activities sa school, nang wala pa po ako sa dakong ito, nandun po yung takot. Ayaw ko pong mag-propose ng project na ganito sapagkat natatakot akong ma-reject po. Dahil hindi po lahat ay nakakaunawa ng ganap ng ating ginagampanan. Subalit po nung ako po'y nabuksan na at naririto na sa ating Panginoon, laban po. Sige po, propose hanggang dahil po sa kabutihan ng Diyos, pumapayag po ang pamunuan ng aming paaralan. Kahit na po nung unang tagasunod pa lang po ako, alam nyo, sumasama na po ako sa mga misyon nun eh. Kahit po may meeting kami, nagpapaalam po ako. Yung presidente po ng aming paaralan, sa inyo pong kaalaman, ay nasa London. Kasi po ang aming paaralan ay corporation. Si Sir Bobby po ang major stockholder. Ibig sabihin po, siya yung may pinakamalaking pera sa paaralan. Kaya po siya yung presidente. Kahit po nasa London siya, may communication po kami through Skype. Kung dadamdamin natin yung sinabi. Pero sabi ko, hindi po, yun po ay spiritual na gawain, pinapaliwanag ko po. Hanggang pumapayag naman po siya. Kaya ako po yung nakakasama.
Pero batid ko po, hindi niya ganap na uunawaan yung aking ginagawa. Hanggang lumipas po ang araw, nakikita po niya sa Facebook yung mga picture ng mga bata, nagre-recollection. Alam niyo po, nung pangalawang gabi namin doon, daily po kasi nag-upload na ako ng pictures namin. Nung ikalawang gabi po namin, nakita po niya. Nag-comment po siya. Sabi po niya, kasi ano po siya lagi na nasa salon, lagi po English. Ang sabi po niya sa sobrang galak yung pinalit ng ama. At kagabi po, pag-upload ko yung scene po ng mga magulang at anak na nag-iiyakan, pagising ko po nung umaga, sabi ko po, hindi pa po akong dadasal, sabi ko, purihin ka ama, sobrang galak po, ganun po. Pinakuha po yung cellphone ko, nung buksan ko po yung FB, alam niyo po, Robert Vicente commented on your photo, si Sir Bobby po yun. Sabi ko, ano naman kaya sinabi ni Sir? Pagbukas ko po, alam niyo po, sabi niya, na-touch daw po siya dun sa mga picture. Tapos sabi po niya, Teacher May, sa recollection ng first communicants, December po kasi yun, mga magpa-first communion, kindly invite daw po ulit Apo Conching to give the recollection. Buhay po ang Diyos. Diba po, pag talaga po ang inuna natin ng Panginoon, ano pa po ba? Payapang kaisipan po. Ang dapat lang, payapa lang po, siya na pong bahala. Siya po ang kumikilos. Wala po tayong dapat ipangamba. Tahimik lang at ang ating pong ginagampanan, nasasadsaran ng luwalhati at ang higit po sa lahat, ang kagalakang walang kapantay. Kaya po mga kapatid, aking walang hanggang papuri at pasasalamat ay binabalik ko po sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kaisa po ang mahal na Birheng Maria at ang ating minamahal na Apo Conching, ang kanya pong kinalugdan at sa inyo pong lahat, sa buong kapatirang Divine Mercy. Mahal na mahal po namin kayo mula sa aming paaralan at pagpalain po tayong lahat. Salamat po. Maraming salamat po kapatid. Ano nga po ba ang plano ng tao na hindi plano ng Diyos? Kaya sa tuwina, pag nagdesisyon po tayong lahat, kasama natin ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod ko pong tatawagin upang mag-alay at maghandog po sa atin ng awitin ay si kapatid na Annalie Reyes. Palakpakan po natin siya. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Napakaganda po ng bahagi ng ating Teacher May. Tunay nga pong ang Panginoon ay ang pagkalinga ay kayo na lamang. Ano po ang pagsubaybay? Amen po ba? Napaganda din po ng ating tema kung paano nga pong sino nga ang marapat tulugan, sino ang marapat na hanapin sa pagdesisyon natin sa buhay. Sa dating buhay siguro malamang sa sarili lang natin. Ano po? Ganang sarili. Or kung may kakilala tayo, consultant na ika nga po ay kinukonsulta natin doon ang mga nagiging desisyon natin. Pero ngayon, na nasumpungan na natin ang buhay ng Diyos, sa ganang ako po sa sarili ko, dinudulog ko sa Kanya kung anong marapat at sinasambit ko sa Kanya, Ama, maghari ang kalooban mo. Kung anong kalooban at kagustuhan mo ay siyang maganap sa buhay ko. Kasi po, sa totoo lang, pag pinagal mo yung isip mo sa kakaisip, naku, bakit ba ayaw pumasok na ganito? Bakit okay, para po sa inyo at siyempre po para sa ating Panginoon. Damdamin po ninyo ang lyrics ng awitin.
tinig mo. Isang awit paghilom, ang panig ng aking diwa. Yapakan pag-ibig, Panginoon ko, harap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Ako'y aking tanging tagapagligtas, Panginoon ko, harap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Sigwa sa aking kalooban, iyong masdan, pahupakin ang bukso ng kalungkutan, yakapin ang buong higpit, iyong anak, nang mayakap din ang bayan mong ibig. Panginoon ko, harap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Panginoon ko, harap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Maraming salamat po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Konting linaw lang po, ang plano ng tao ay hindi plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos ay hindi plano ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa tuwina po, pangunahin natin ang Ama sa lahat po ng ating pagdidesisyon sa buhay. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ay magbigay po sa atin ng inspirasyon ay si kapatid na Isidora. Palakpakan po natin. Salamat kapatid. Buhay ang Diyos! Ama, natutulog po sila. Ipakigising lang po. Alam niyo po, yung pagpupo natin dito sa harap ng dambana ay hindi po para malungkot. Amen po ba? Dapat po nakangiti kayo. Oh, walang nakangiti. Alam niyo po, nakikinig ako, napakaganda ng awit ni kapatid na Anaril, pero walang nakaintindi. So, pasensya na po, tapatan lang. Napakaganda ng mga sinabi ni Teacher May, walang nag-appreciate.
Kawawa na ba yung nagsalita? Hindi po kayo pumapalakpak dahil maganda yung kumanta. Hindi po tayo pumapalakpak dahil maganda yung nagsasalita. Pumapalakpak po tayo doon sa mga sinasabi nila, sa niluluwal nilang mga salita, dahil iyon ay hiwaga. Amen po ba? Gising na po ba tayo? Wala. Tulog pa rin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ama, salamat po. Nagising na po sila. Alam niyo po, ang pagpapagamot dito sa Banal ng Banal, lilinawin ko lang, sino ba mga first-timer? Yung ngayon lang araw na ito pumunta. Wala naman pala eh. Ayun, mabuti pa kayo. Nakikita ko yung mga first-timer, binibidyo. Nina-appreciate yung nandito sa gitna. Hindi po pumunta sa gitna ang mga alagad o sino mang patotoo para magbida ng sarili nila. Ito mga first-timer, yung mga datihan tulog. Hindi nila na-appreciate kung ano yung narinig nila. Hindi nila na-appreciate o naintindihan kung ano yung pahatid ng Ama sa kanila. Napakaganda ng lahat na sinabi ni Teacher May. Bakit po walang nakaintindi? Hindi po yun pang-eskwelahan. Para po yun sa mga taong wala pang pandama, dapat maramdaman nyo po ang trabaho ng Holy Spirit sa bawat isa sa taong dito. Amen po ba? Tayo nga po lahat ng teacher, maliban kay Madam Beth Chico. Siyempre po, nagtuturo kayo sa eskwela, pero subalit dito sa dambana ito, nadarama namin kaming mga alagad kung ano yung itinuro nyo sa mga student. Ito pa nga po ang masakit eh. Yung mga maliit na bata, sabi ni Teacher May, nakadama. Yung matatanda sa harap niya, hindi. Palakpan natin ang buhay na Diyos. Ako po kasi, pasensya na po kayo. Kung ang Jesus sa katauhan ni Apo Conching, minsan nagagalit, minsan natutuwa, minsan umaawit, brusko po si Isidora. Kasi po, brusko po ang sakit ay binigay sa akin eh. Sino po ba nakakakilala sa akin, alam na kung ano ang sakit ko? Wala pala, Tita Beth. Walang nakakaalam kung ano sakit ni Isidora. Kung bakit masaya si Isidora, napakaganda na regalo sa akin ng Panginoon. Leukemia lang naman. Stage 4. Mamamatay na. Gusto nyo ba yon? Lalakas ko yung boses ko pag hindi kayo pumalakas. Gusto nyo ba magka-leukemia? Palakpakan ng buhay na Diyos. Wala pong exempted doon. Wala pong exempted. Huwag niyo pong hintayin magka-leukemia kayo. Hindi niyo po kaya. Maski si Apo kung sinasabi sa akin, kung leukemia ang sakit niya, hindi niya kaya. Bakit na kaya na Isidora? Dahil kasama kong banal na espiritu na nakay Apo Conching. Amen po ba? Amen. Napakaganda ng topic natin. Sino po ba nakaintindi ng topic? Wala. Ayaw niyo talaga mag-participate? Umuwi na tayo. O tingnan mo, ang sabi ng host natin, ang plano ng Diyos ay hindi plano ng tao. Amen po ba? Sino po ba ang nagplano kung bakit pumunta kayo dito ngayon? Salamat naman. Sino po ba nagsasalita dito sa gitna? Hindi ako Diyos ha? O baka magkamali kayo. Yung biyaya po na tinatawag yung Diyos, yung biyaya, nakamit na po namin. Kasi hindi rin namin pinlano na magsalita kami rito. Hindi pinlano ni Apo Conching na magsalita sa gitna. Pinlano ng Diyos. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ako po, lalo na, nanghihinayang po ako tuwing Sabado man lang ako makapunta dahil alam niyo po, hindi ko na kailangan ikwento sa inyo kung anong dinadaanan ko dahil napaka ng leukemia. Papatayin ako ng cancer. Cancer sa dugo. Ang mismong dugo ko ang cancer. Hindi ko na kailangan i-elabore sa iyo. Isang araw man lang sa isang linggo na makapagbahagi ako, tuwang-tuwa ang Diyos sa akin. Kayo hindi natutuwa? Maghanap na kayo ng ibang Diyos pag hindi kayo matutuwa. Alam niyo po, napakahirap patawanin at pangitiin ang mga tao. Mabigat ang dinadala sa buhay. Mas may mabigat pa ba na sakit sa leukemia? Ano po ba mga mabigat na sakit niyo?
Ang sakit na mabigat sa inyo, kung iniisip niyo yung kapitbahay niyo, kung iniisip niyo kung ano kakainin niyo mamaya, kung ano iluluto niyo bukas, yun po ang masakit dun eh. Hindi yung pag sinabi ng Panginoon, trust me. Do not fear. O Tagalogin ko, magtiwala ka, huwag kang matakot. Eh bakit po kayo kanina sa salita si Sister May, takot na takot kayo eh. Hindi nyo siya pinapakinggan. Ang pinapakinggan nyo yung sarili nyo. Mayroon pa ako nakita natutulog. Alam nyo po, hindi po napakadali para sa amin ang magsalita sa gitna. Sino ba kami? Para paniwalaan nyo, kung pumunta po kayo sa banal na dampanan ng Divine Mercy, para pagalingin lang ang katawan lupa nyo, nagkakamali po kayo. Nagkakamali po kayo. Kahit taon, ang bilangin nyo, sa pagbalik-balik dito, kahit araw-araw, hindi nyo po makakamtan yun. Hanggat hindi bukas ang inyong puso at ang inyong isip, at hayaan nyo ang Panginoon magplano ng lahat para sa inyo, sa atin. Amen po ba? Amen. Eh, minsan pinaplano mo, pupunta ako kay Apo Conching. Kasi ganito. Yun ang rason mo. Pero pag sinabi ng Panginoon sa'yo, pumunta ka kay Apo Conching, pagagalingin ko ang kaluluwa mo. Naririnig niyo po ba yun? Naririnig po kaya natin yun, yung pumunta ka kay Apo Conching, pagagalingin ko ang kaluluwa mo. Bakit po, mga kapatid? Magaling na po ba mga kaluluwa natin? Pupunta na po lahat tayo sa heaven. Ang mga mayayaman po at saka may kunting pera, pag umasta, Diyos ko po. Hiyang-hiya po ako kay Lord. Kukwentuhan ko po kayo na experience ko po banggitin ko na po yung St. Luke's. Napakarami pong pasyenteng hindi lang leukemia ang sakit sa dugo. Lahat ng klaseng sakit sa dugo, nandun. Nag-usap po kami ng anak ko kahapon. Ay, nung isang araw, nung sinasalinan ako ng dugo, Mami, look at, doktora, ganito. Napakarami niya pasyente. Tinis ko na po ito lahat kay Apo. Walang patid ang pasok-labas ng pasyente. Sa palagay mo, Mami, masaya o natutuwa si Doktora so-and-so dahil marami siya pasyente? Sabi ko sa anak ko, hindi anak. Eh bakit? Anak, ikaw man, tapos ka ng PT. Kung marami kang pasyente, busy ka, tinitingnan mo yung pasyente mo, inaalagaan mo, natutuwa ka ba marami sila? Sabi niya, ako, oo, marami akong pera eh. Sabi ng anak ko. Sabi ko, ako, bilang pinagaling ng Panginoon sa pananampalataya ko, hindi ako matutuwa. Bakit po? Eh, hindi matutuwa ang doktor na hindi gumagaling ang mga pasyente niya. Amen po ba? Kayo po ang tanungin ko ngayon. Kapag maraming pumupunta sa banal na dambana, ano pa pakiramdam ni Apo Conching bilang tao? Bilang tao po. Ano ang pakiramdam ng Apo Conching bilang tao kapag maraming tao sa dambana? Sumagot po kayo. Masaya siya. Kasi po, si Apo Conching ay dinadaluyan ng banal na espiritu. Natural lang po na pag maraming tao lumalapit sa banal na espiritu, masaya siya. Ito tanong, lahat ba na lumapit, gumaling? Oo. Ngayon, matututo na kayong makinig. Kasi sinasabi po ng banal na espiritu, ang may pandinig ay nakarinig. Eh, paano po kung hindi narinig yung binibida ni Sister May? Iba naman ang isip nyo. Yung awit ni kapatid na Lynn, na napakaganda, may naintindihan po ba kayo? Wala. Wala. Kasi walang pandinig. Walang pandinig. Iba ang pumapasok sa isip. Alam niyo po, nung magdasal ako, binibida ko rin ito kay Apo, sinabi ng Ama sa akin, Ama, lagi ko po narinig kay Apo Conching, kung ang bundok ay kaya mo tibagin, kung ang dagat ay kaya mo hawiin, kung ano-ano pa, Isidora, mas madali sa akin tibagin ang bundok, mas madali sa akin hawiin ang dagat, kaysa mga taong matigas ang puso, matigas ang isip, na hindi naniniwala. sa aking mga gawa. Palakpakan natin ang buhay na Diyos.
Eh, kailan po tayo maniniwala? Amen po ba? Ang lahat ng mga naging alagad, hindi nyo alam ang pinagdaanan. Kayong tagasunod, naging tagasunod din po kami. Subalit, nakinig kami. Isinapuso namin ang narinig namin at isinasabuhay namin. Kaya nakakapagsalita po kami ng ganito. Amen po ba? Hindi po kami nagli-lecture. O hindi, yung nadarama po namin, ibinabahagi namin sa inyo kung ano yung mga hiwaga na ibinigay sa amin ng Panginoon sa pamagitan ni Apo Conching. Amen po ba yon? Gusto niyo po bang maranasan yon? Walang sumagot. Isa lang. Gusto niyo po bang madama ang Panginoon na buhay? Ay, makapag-participate po kayo. Mahirap po bang gawin yun? Ha? Mahirap po bang gawin? Huwag po tayong masyadong dibdib, marubdob ang iniisip na problema. May masakit sa akin ganito. Ay, huwag po. Tandaan niyo po, nakalagay sa Biblia, huwag matakot. Ako ang dakilang manggagamot. Oh, bakit si Isidora? Leukemia, mamamatay na. Ilang doktor nagsabi sa akin? 4 na. Mamamatay na ako. Bakit buhay pa ako hanggang ngayon? Dakila ba ako? Hindi. Kaya buhay pa ako, hindi mahal ako ng Diyos. Mahal ko ang Diyos. Takot akong hindi siya sundin. Kaya nandito ako kayo, nagdadakdak sa inyo, sinusunod ko ang nais ng Panginoon, yung plano niya sa akin. Amen po ba? Gising na po ba tayo? Ay, palapakan na ng buhay na Diyos. Ano ba to? Takutan? Takutan? Takutan po ba? Alam niyo po, pagdating ko pala, nag-tricycle lang po ako eh. Bit-bit ko yung isang galon na pinapabilis kong tubig. Alam niyo, binibida ko kay Apo Conching, binabaon ko sa St. Luke's yung tubig na yun. Binabaon ko. At kung tapos na yung ganyang kalaki, may baon akong galon sa kotse, sa sasakyan. Kasi, anytime pwede ako mag-refill. Eh, paano po kung ang mga kaluluwa natin, sagad na, wala tayong pang-refill? Saan tayo pupunta? Kayo po tanungin ko. Kasi alam ko na kung saan ako magre-refill. Kaya hindi po pwede, buong linggo wala ako kay Apo Conching, wala ako sa dambana ng Divine Mercy, dahil gusto ko mag-refill ng aking kaluluwa. Ano ba yung refill sa Tagalog? Gusto ko bang dagdagan ang laman ng aking kaluluwa? Kung wala pa po nakakarinig sa inyo kung ano po ang ginagawa kong pag-aalay sa Panginoon, sabi ko kay Apo kanina, nagkita kami ni Apo bago pumunta rito. Apo, damang-dama ko po, galak na galak po ang Panginoon pag inaalay ko ng bulaklak. Araw-araw, hindi ko po binibili yung bulaklak. Talaga po, hinahanap ko saan nandun yung bulaklak na binahagi sa akin. At kusa, nagbabaong po ako ng gunting araw-araw. Tingnan niyo yung bag ko, may baon akong gunting. Kung saan man yung lugar na ibinahagi sa akin ng Panginoon may bulaklak, gugupitin ko po yun at iaalay ko sa Kanya. Hindi sinabi ng Panginoon, oy Isidora, marami kang pera, bumili ka. Mamahalin, marami doon sa dangwa. Hindi po. Kung ano yung binabahagi ng Panginoon sa akin, siyang ibinabahagi ko kahit na lumusong ako sa patubig. Ganun po kadakila ang Panginoon na hindi natin kailangan gumasta ng pera. Amen po ba? Napakalakas na po ng boses ko. Purihin niyo po ang Diyos dahil sabi, cancer din daw po ang nasa lalamunan ko. Asan ang cancer dyan? Wala. Gumaganda pa si Isidora. Oh. Huwag po tayong matakot kasi po, kanina po, naaawa ko kay pasensya ka na, Sister May, Teacher May. Naaawa po ako doon sa mga nagsasalita na hindi na-appreciate yung sinasabi na ang ganda-ganda ng sinasabi. Bakit po si Apo lang iniintay niyo? Sa totoo lang, dama po namin kayo, kahit sino tanungin mo dyan, mga alagad, lalo na si Tita Beth, si Mami Marisa, dama po namin yung mga tagasunod o pasyente na si Apo Conching lang inihintay. Hindi ba lang nila palakpakan si Kuya Alan na araw-araw na nag-uorgan? O, palakpakan natin ang Diyos. Pilit pa po yung palakpak nyo kay kapatid na Mirna. Eh habang tumatagal, kumakanta, gumaganda yung lalamunan niya, gumaganda yung boses niya. Sino po napapaganda nun? Sino nagplano nun? Eh dati po, hindi kumakanta na walang bayad, dollar pa. Nakita niyo po, si Isidora, ganun din po kayabang. Ganun din po kayabang si Isidora dati. Hindi ako kumakanta pag walang dollar. Eh, tinanggal ng Panginoon yung aking boses. Ano ngayon? Sabi ko sa kanya, Lord, kahit po wala akong boses,
mabuhay lang ako. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kahit wala akong boses, mabuhay lang ako. Inilalabas niya boses ko malakas. Asan ang cancer ngayon? Oh, di ba? Amen ba? Kaya dapat tayong magising lahat. Dapat nating i-appreciate. Nahihirapan ako ng appreciate na yun sa Tagalog eh. Pahalagahan natin yung bawat isang tumatayo rito dahil hindi namin pinaplano kung ano sasabihin namin sa inyo. Plano ng Diyos na magdakdak kami sa harap nyo nang magising kayo at hindi kayo magutom. Nauuhaw po ba kayo? Dami tubig dyan. Kasi po, sabi ni Apo Konsing bilang dumadalo ng banal na Espiritu, tubig lamang laman-laman ng inyong tiyan. Kung tapat ang inyong pananampalataya, lahat ng sakit nyo, huhugasan. Ganyan ang ginagawa ni Isidora. Kahit tuwing pupunta ako, 1 galon ng tubig ko. Na-bless na po niya po, nakainom na ako, kaya gumanda ang boses ko. Kahit po araw-araw, umaga, tanghali, gabi, nandito kayo sa banal na dambana o nandito kayo sa simbahan, kung ang puso niyo po sarado, ang isip sarado, bibig lang ang bukas, wala po kayo mapapala. Amen po ba? Lalo na po yung mga nagsisimba o nagpupunta na hindi makapunta sa dambana pag hindi bundat ang tiyan. Kasi po kami mga alagad, lalo na po si Apo, hindi kami kumakain pag naglilingkod kami. Ang kain po namin after maglingkod. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Baka hindi po ninyo alam yun, na ang Holy Spirit, hindi kailangan ng pagkain. Amen po ba? Ang Holy Spirit po, nananahan doon sa katabang lupa ng tao na siya ang kailangan. At hindi material na pangangailangan. Makamundo, sabi nga po ni Apo. Kung makamundo ka, pumunta ka sa banal ng bana, nga. Kahit ano sabihin ng kapwa mo, wala kang pakialam. Ang inintay mo lang si Apo Konsing. Hindi po maganda yun. Kasi po, ang lahat, sa loob ng dambana, sa labas man, ginagamit ng banal na Espiritu. Meron po ba kayong experience? Tanungin ko po kayo. May experience mo ba kayo na may isang taong hindi nyo nagustuhan sa banal na dambana? Mayroon po ba? Mayroon po bang nagsungit sa inyo, nagmura sa inyo, o may ginawang masama? Wala. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ako po, gusto nyo tanungin? Kasi po kami may experience po kami. Si Apo Konsing. Masama. Masamang experience sa mga tao pumupunta sa dambana. Ano po yon? Nawawala yung mga haba na tsinelas. Totoo po yun. Kung kayo walang experience sa amin, galing sa amin, kami mayroon experience galing doon sa mga ultimo tsinelas, nawawala. Panginoon ko at Diyos ko, pumunta ka na libre dito, pinahagi namin ng libre, nangupit ka ba? Kung ano ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Tanungin ko po kayo ngayon, masaya kayo eh. Siguro ba, sasagot niyo ako. Halimbawa po, tumagal ang panahon, mga 1 linggo, 1 buwan, bigla kayong nagsalita. Pagkatapos, sabi ng mga audience nyo, ano pong pakiramdam? Gusto mong hindi mo malaman kung ano pakiramdam mo eh. Kasi po, hindi kami nagsasalita na pinlano namin. Ako, hindi ko alam kung sasabihin ko sa inyo eh. Aba, si Isidora po, kahit nandun sa gilid, nararamdaman ko po, lalo yung green na ng magandang babae, ang puti-puti niya. Ngayon lang siya pumunta, pero na-appreciate niya yung nangyayari. Ano siya, yung nadama niya yung sinasabi ng mga nagsasalita. Kung sino pa dyan na may pandama na ang banal na Espiritu, ang manager ng dambanang ito, ayun siya, baka gusto niyo siya palakpakan. Yan ang sinabi ni Apo Konsing, naribulto man yan. Pag pinaniniwalaan mo, ang banal na Espiritu, nasa kanya, kahit po yung Lord of Pardon, si Jesus din po lahat yun eh. Walang kaibahan yan, si Jesus, ang Divine Mercy, ang banal na Espiritu, iisa. Amen po ba yun? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Baka naman po sabihin nyo, naiiba ba yung Isidora? Naiiba ba yung Ama?
Naiba ba yung Ama? Kasi tatlo lang binanggit ko eh. Si Jesus, ang Divine Mercy, ang Banal na Espiritu. Sino yung Ama? Sige nga po. Sino yung Ama? Oh, tama na? Iyon ba, dapat yung pagtawanan? Narinig niyo ba yan sa simbahan? Ang Ama, Anak, Espiritu Santo, iisa lang. Palapakan natin ang buhay na Diyos. Walang Jesus kung walang Ama. Siyempre may Ama. Lumikha ng lahat. Eh, sino po lumikha sa atin? Nanang, kayo po, lalo na po kayo. Lalapitan ko po kayo. Sa edad po ninyo yan, siguro po, alam nyo na po kung sino ang lumikha sa inyo. Lamang makapangyarihan sa lahat. Palapakan natin ang buhay na Diyos. Yun po ang hinihintay ko, makapangyarihan sa lahat. Wala pong makapangyarihan sa Kanya. Mas makapangyarihan sa Kanya ang Diyos Ama na lumikha ng lahat ng may buhay dito sa mundo ay walang katumbas, walang katulad ang kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Meron ang boses ni Isidora. Bakit kayo pumapalakpak? Bakit kayo natatawa, nangingiti, o nakikinig? Sige nga po. Anong kapangyarihan yon? Kanino galing kapangyarihan yon? Kasi kanina narinig ko po walang kapangyarihan yung boses ni Sister May. Walang kapangyarihan yung boses ni kapatid Nelly. Nakakaawa naman. Ganon din po Para naghihintay po tayo na si Apo Kunsing lang ang lumabas at palakpakan natin, peke po yon, fake. Nakakaiyak. Alam niyo po, si Kristo, nung buhay pa siya, mas bata ako sa inyo Ako magkukwento sa inyo Kaya nagagalit siya sa mga alagad niya Yung mga tao na nadarama si Kristo, binabawalan ng mga alagad. Dito po ba, sa banal na dambalang ito, alam natin si Kristo ang dumadaloy kay Apo Kunsing. Pag lumalapit kayo kay Apo Kunsing, may alagad po bang nagbabawal? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ang ibig sabihin, kung bakit wala nagbabawal sa inyo, huwag naman kayo palalo. Huwag tayong palalo. Huwag natin dumugin si Apo Kunsing. Gawin natin yung tama, na hindi naman masaktan yung katawan lupa. Wala kang nagbabawal sa inyo. May common sense naman kayo. Kapag nakabanal na espiritu si Apo Kunsing, hindi na po kailangan iapusin at yugyugin at pupugin ang halik at minsan yung humalik sa kanya, hindi pa nag-toothbrush. Ako po, kahit hindi mag-toothbrush, nagmumumugla ako ng bayabas na nilaga. Maganda ang ngipin ko. Pero hindi ko pinupupug ng halik si Apo Kunsing. Hinihintay ko pong dampian ako ng kamay ni Apo Kunsing. Wala po akong ginagawa, nakaganon lang po ako. Pagpapakumbaba po, ginagamit siya ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi ko po kailangan hablutin yung kamay niya, idampi ko dito, idampi ko kung saan may masakit, kung saan ang bukol ko, kung saan ang cancer ko. Hindi po. Hindi ko pa ginawa kay Apo Kunsing yun. Respeto lang po sa katawan lupa ng ating Apo Kunsing. Amen po ba yun? Iyon po ba masungit na pagsasalita o tamang pagsasalita? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kami pong mga alagad, wala kaming karapatan magbawal. Madadaman nyo naman po masasarili nyo. Bakit kailangan kayong luminya? Lalo po kapag nasa gitna si Apo ko. Awang-awa po kaya po. Sige. Bukod sa nagsiksikan sa harap, may sa tagiliran pa, may sa likod pa. Makalapit. Kinakalapit si Apo sa likod. Isipin niyo po kung kayo si Apo Kunsing at gano'n ang trato ng tao sa inyo, ano po ang pakiramdam niyo? Kung nire-respeto niyo si Jesus, na sumasa kay Apo Kunsing, pag sinabi niya po, tayo na. Salamat po, Panginoon. Ganun na po dapat ang sabihin niyo. At kung gusto niyo po, i-bless talaga kayo ni Apo Kunsing, pumila po tayo ng maayos. Yung tainga po natin, ginagamit natin ito sa magandang pandinig. Dito po sa dambanang ito, wala kayong masamang marinig. Puro maganda. Kung bukas ang puso niyong tumanggap. Amen po ba? Ang sabi nung ating host o MC natin, ang plano ng Diyos ay hindi plano ng tao. Totoong-totoo po yun. Bakit? Pag nagplano kayo, natatawa tuloy ako
Natutupad ba palagi? Kasi hindi yun ang plano ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, binabawal ng Diyos, sa isip nyo pa lang, sa damdamin nyo, huwag nyong gawin yan. Isidora, huwag mong gawin yan. Pag sinabi ng Diyos, Isidora, dumaldal ka. Eto po ako ngayon madaldal. Yan ang plano ng Diyos. Dahil wala po ako idinadaldal sa inyo na hindi naman totoo. Amen po ba? Kung mayroon kayong kilalang Isidora na kagaya ko, na may leukemia na 13 years, magpo 14 years na, at hindi madaldal sa hiwaga ng Diyos, ay hindi po pinagaling ng Diyos yun. Gusto nyo bang pagalingin kayo ng Diyos na buhay? Gayahin nyo si Isidora. Gayahin nyo si Isidora. Dahil si Apo Kunsing bilang tao, sinasabi niya, Isidora, kapatid, kung magagawa ko lang na ang lahat na nakikinig sa'yo ay matanggap nila ang totoo. Kung ang lahat ng alagad ay kagaya mo, katapang, hindi yung tapang na ganyan ha, yung tapang tanggapin ang katotohanan, hindi siya mahihirapan, si Apo Kunsing, bilang dinadaluyan. Hindi po. Marami din po na nagsasalita rito na, puro kayabangan. Puro kayabangan. Kaya po, minsan lang magsalita, hindi na pinagsasalita ulit Dama po yun ng banal na espiritu. Kapag mayabang ka sa sarili mo, hindi po tinatanggap ng banal na espiritu. Ipagyabang mo ang ginawa ng Ama sa'yo, ipagyabang mo ang gawa ng banal na espiritu sa'yo, at ipagyabang mo na nagpapakumbaba ka sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Babahiginan ko po kayo ng experience ko ha. Sa St. Luke's, hospital ng mayayaman, hindi po ako mayaman ha. Merong isang pasyente, ang kapatid niya, sophisticated. Ano ba sa Tagalog yung kapatid na Beth? Sophisticated, magandang, ganda ng tintig. Laging naka-breast up na ganyan Nakiti. Pero yung kapatid niya, hindi ko alam na matandang hukluban, mas bata pala sa kanya. Nakalugmok sa wheelchair, nakalugmok na, kunot ang loob. Pero tagtad ng alas, malaking diamante at brilyante. Malaki. Naglakas loob po ako nung matapos ako magdasal. Ama, pahintulutan niyo po ako magsalita. May gigisingin lang po akong kapatid. Siyempre po, pag humili kasama, ipagkakaloob sa'yo. Ngayon, nung lumapit ako doon, hello kapatid, kamusta? Ito nga masakit na ang katawan ko Pain, cancer sa buto, na nadamay ang dugo, o cancer sa dugo, nadamay ang buto, na hindi na siya makatayo sa wheelchair. Kapatid, lakasan mo loob mo. Alam mo, yung sakit, hindi galing sa Panginoon, galing yan kay Satanas, huwag mo tanggapin. Satan, cast out. Bugawin mo, huwag kang patalo. Yun ang first day ng punta ko sa kanya. Tapos kunyari pumunta ako CR. Doon lang sa upuan na ako, tinitingnan ko yung kapatid. Nakangiti sa akin, luwapit sa akin. Sabi niya, ako si Baby Magtibay, kahit mapanood mo kapatid, assistant ako ni Mike Velarde sa El Shaddai. Younger sister ko, ha? Akala ko nanay mo yun. Younger sister daw niya yun. Lugmok sa cancer. Mayamang-mayaman ka man. Kung ang Panginoon wala sa'yo, kahit na assistant pa ng kung sinong tarpulano yung kapatid mo, ikaw na may sakit, ang pinaniwalaan mo, yung mga brilyante mo at mga diamante mo kakagaling sa'yo, ang doktor na mamahal na makagaling sa'yo, hindi ka gagaling. Amen po ba? Amen. Ngayon po, pangalawa, kasi po 3 times, 4 times a day ako sa ospital. Nakikita ko siya. Pangalawang punta. Kapatid, ang ganda-ganda mo. Minsan naman gusto ko makita nakalugay yung buhok mo. Kasi batang-bata ka pa pala, mas matanda ka pa pala yung kapatid mo, mas matanda ako doon sa kapatid. Maganda, ang tindig, talagang artistahin. Yung kapatid niya, mukhang nabubulok sa wheelchair. 3 ang alalay ha, iba yung taga-tulak, iba yung taga-punas ng pawis, iba yung taga-ayos ng damit. Ganun kayaman. Paglapit ko sa kanya, kapatid, sabi ko, kamusta na? Eto, maganda-ganda pakiramdam. Kasi, biglang dumating yung kapatid, sabi niya, sister, nung nakausap ko yan, nabuhayan ng loob, palakpakan na ng buhay na Diyos. Tinabihan ko na.
Inaksaya ko ng panahon. Kapatid, ano ba nararamdaman mo? Masakit do ang buong katawan niya, ang buto niya sumasakit. Kapatid, meron ako sikreto ibibigay sa'yo. Hindi bigay ng doktor, bigay ng banal na espiritu ni Jesus. Kilala mo ba si Jesus? Oo naman, El Shaddai kami eh. Yung tatlong ngayon, Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, kapag may nananakit sa'yo, lalo na buto, ihaplas mo lang yun. Ano po yun? Yung makabuhay, hindi nila kilala kasi Bisaya sila. Sa amin, ang makabuhay, Badyawan. Sa kanila, Cebu, Banyawan. O sige, Banyawan, Luya, at saka efficacy oil. Galing kay Apo Consin yun, para pagkatin ng buhay na Diyos. Sino ba yung tinuruan ko dito? Sino yung pasyente na yon? Wala siya. Ngayon, alam niyo po, ginawa ko si kapatid na Ana, saan naman kami kukuha nun? Hindi pa kami uwi sa Bisaya para magkaroon ng Banyawan, ng pakabuhay. Sige kapatid, sa susunod ka ako, sisikapin ko makapagdala ako. Ang ginawa, inutusan ako pumunta sa NKTI, sa National Kidney Institute, malapit ng bahay nila doon. Nung tinawagan ko sa telepono, nandito na po ako sa NKI, saan ko po iwanan yung Badyawan? Doon daw sa opisina ng doktor. So, hinanap ko, iniwan ko, may lagay ako sulat kung paano gawin yun. Dikdikin ang Badyawan, kung makabuhay, dikdikin ang luya, pinong-pino, at ibuhos doon sa buti ng coke na malaki, haluin, at pag tumalab na yon, ihaplas sa buto. Kahapon po nagkita kami po rin ng Diyos. Nakalugay ang buhok, naka-make up, nakatayo na sa wheelchair. Lahat po yan binibida ko kay Apo Conching. Naglalakad na. Yun lang, tatlong yun. Bakit ka ako kapatid, tatlo binigay ko sa'yo? Dahil ang nagbumubuhay sa akin, 13 years ang leukemia ko, Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, walang iba. Instrumento ang doktor, instrumento ang gamot, pero ang paniwalaan mo na ang Diyos ang manggagamot. Amen po ba? Sa susunod ka ako kapatid, pag nagkita tayo, sa Monday lang magkikita kami. Gusto ko, hindi lang nakalugay, hindi lang magpagupit ka. Puro puti na yung buhok mo, magparitats ka ng kulay. Tapos sabi ko pa sa kanya, kapatid, sa pagkain isusubo mo, sa tabletang isusubo mo, alalahanin mo, may Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi nalikha yung gamot na yon kung wala sila. Hindi nalikha yung kakainin mo kung wala sila. Sila ang tatawagin mo, sila ang pasasalamatan mo. At sumaiyo ang kapayapaan. Alam niyo po, ayaw na akong bitawan. Hinahawakan po ako sa palabas na ako eh. Ayaw akong bitawan. Dahil gusto pa niya marinig ang sasabihin ng bibig ko. Kayo po ba? Sa totoo lang, gusto niyo ba marinig? Ayoko na. Sa susunod naman, at least nagising na kayo. Na hindi ang tao paniwalaan nyo, ang Diyos Espiritu Santo na nasa dambalang ito, na nasa kay Apo Conching, yun po ang palakpakan nyo. Ngayon po, mayroon pa ako sa tatalong sa inyo. Yun pong nagmamarunong-marunungan. At kilala na si Jesus, at palasimba, at palalitan niya ng rosaryo. Nagsisimba, nakabelo pero walang panty. Patawad po kayo, kailangan matawa kayo eh. Nakabelo nga pero walang panty, matatanda nung araw. Ang mga matatanda lalaki, walang brief, karsusilyo. Tatanungin ko, halimbawa kayo yon. Pag tinanong kayo ng Panginoon, gusto niyo bang makarating sa langit? Gusto niyo ba ako makapiling? Ano pa sasabihin niyo? Ano ang pamamaraan para makarating tayo sa langit? Kasama po ako. Ano ang paraan para makarating tayo sa langit? Anong paraan ni Isidora para makarating siya sa langit? Magpakabanal? Sa puso. Kung ano man po ang dahilan nyo, isa lang po ang dahilan ni Isidora. Kung nais nating makarating sa langit, kailangan po makalangit ang ating ginagawa. Amen? Ang sinasabi ng Banal na Espiritu,
huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Amen po ba? Pag sumisigaw si Apo Kunsing, sabi niya, hindi ako galit. Ay, hindi naman talaga galit si Apo Kunsing eh. Yung galit, yung banal na espiritu, yung walang pandaman nakikinig sa kanya. Si Apo Kunsing bilang konstansya, hindi galit yun. Pero yung banal na espiritu, nanggigigil na. Nanggigigil na. Hindi naramdaman ng tao kung anong ibig niya parating. Ngayon po, bilang si Isidora nakatayo sa harapan niyo, nakarating po ba sa inyo ang pinaparating ng Diyos na buhay? Palaparin natin buhay ng Diyos at magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Yan po, patotoo lamang po na kapag pinauna ang Ama, siya ang maghahari at mangunguna sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? At susunod ko pong tatawagin ay si kapatid na Arlene Tobeo. Palakpakan po natin. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Kagaya po ng tema, ang plano po ng Diyos ay hindi plano ng tao. Wala po sa plano ko o sa ano ko po na makakapagbahagi po ako dahil na-late pa nga po kami ng dating. Subalit nga po, kagaya ng ating tema, ibang-iba po talaga ang plano ng Diyos sa plano ng tao. Kung papaano niya po ako tinawag sa banal na dambalang ito, tunay nga po na ang Diyos po lahat ang gumawa ng planong yon at napaka-perpekto po kapag ang Diyos po ang gumawa ng plano at tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban. Doon po sa mga ibang nakarinig na po nung mga pagbabahagi ko kung paano nga po ako tinawag sa lugar na ito. Alam niyo po nun talaga, year 2003 po, nung nagkasakit po ako, yun nga pong una ko pong naramdaman yung pagkipot po ng esophagus ko, yung daluyan po ng pagkain na talagang hindi po, wala na po talagang kahit tubig, kahit po yung anong pagkain, talagang hindi po talaga pumapasok po sa sikmura ko. Tapos po, kagaya nga po ng natura ng kapatid na Isidora, nakarating din po, una po ako nakapagpa-check up noon sa St. Luke's, sumunod po sa UST, sa Metropolitan Hospital, subalit napakabuti po ng Ama. Dahil po, pinatunayan po ng Ama na tunay nga po na ang dakilang manggagamot po, walang iba po, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil po, 2003, tapos po noong 2004, nag-undergo po ako ng operation, kidney operation, tinanggalan po ako ng kidney stone. Tapos po, June, nag-undergo po ako sa pagda-dilate po ng esophagus, wala na naman pong nangyari. Subalit napakabuti po ng Ama dahil noong mga panahon po kasi na yon, kahit wala po ako sa dambanang ito, nakakasama na po ako sa mga gawaing pang-espiritual. Sa mga panahon po na yon na hindi pa po ako nakakarating sa dambanang ito, tuwing magpapadoktor, tuwing may nararamdaman po ako, lagi po akong dumudulog sa Panginoon, nagabayan niya po ako, tulungan niya po ako dun sa mga kaparaan na nagagawin po sa akin. Subalit, napakabuti nga po ng Diyos dahil isipin niyo po, 2003 po ako, nagkaroon po ng sakit. Hindi po ako nakakakain ng maayos, hindi po ako nakakainom ng maayos. Talagang yung 64 kilos, naging 38 na para na po akong skeletal system po talaga kung makikita nyo. At sa opisina po namin noon, akala po nila mamamatay na po ako. Akala din po ng doktor, akala ng mga tao may cancer po ako. Pero napakabuti po ng Diyos sapagkat hindi po ako nagkaroon ng mga ganong karamdaman. Napakabuti po ng Diyos dahil po nung time 2000, hindi ko na po matandaan ko nung 2009 po, right after na mamatay po yung anak ko, yung pong isang kapatiran, sinama rin po ako, plano na naman po yung bilang tao. Sapagkat nga po, nalugmok po ako noon dahil sa sobrang sunod-sunod po from 2003 hanggang 2009, talaga pong hindi po ako tinantanan talaga ng karamdaman. Tapos po nung pagkakasakit po, nung pong magkaroon ako ng anak, hanggang sa mamatay po yung anak ko, talaga pong down na down po talaga ang buhay namin, talagang zero po talaga kami. Tapos po, sumali po ako nun sa isang networking. Dahil po yung networking na yon, akala ko po, bilang tao, yun po yung magiging kaparaanan dahil nga po, siya yung parang, nasabi po lahat ng sakit mapapagaling. Subalit napakabuti po ng Ama. Nag-member po ako doon, talagang nag-invest po ako ng malaki. Dahil nga po, ang iniisip ko noon, akala ko po, yun na po yung katugunan ng Panginoon sa aking karamdaman. At the same time, magkakaroon po ako ng source of income.
Subalit po napakabuti ng Ama dahil po nung pong talagang masamang-masama na po yung pakiramdam ko, nung talagang hindi na po ako makaluhod, talaga pong yung kalamnan ko na yan, napakasakit talagang paglaliligo po ako noon. Parang may umaakit na hangin sa ulo ko na parang nagsisikip po yung dibdib ko. Talaga pong, tapos po ganun pa rin po, talagang continuous pa rin po yung pag kumakain. Pero ano po, di ba, 2003 hanggang 2009, bakit hindi po ako nanghihina? Bakit hindi po ako, kumbaga nakakatayo pa rin po ako, nakakapagtrabaho dahil nga po may plano po ang Diyos. Napakabuti po ng Ama dahil nung una po akong pumunta dito, alam niyo po ba kung anong plano ko? Since ako po ay nagne-networking, ang sabi ko po na sa sarili ko, sigurado may mabebentahan ako nung binebenta ko po ng mga herbal, marami akong kikitain dahil mas magaling yung herbal na tinitinda sa, yun po yung plano ko noon bilang tao. Subalit napakabuti po ng Ama. Dahil nga po pala, iba ang plano ng Diyos. Alam niyo po ba, yung herbal po na dati po hindi ko po mainom-inom, nung pong dumulog po ako sa banal na Espiritu, napakabuti po ng Ama dahil una po ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at sa pakikinig ko po ng mga banal na salita, yung pong karamdaman po noon na hindi po mapagaling-galing ng siyensya, dahil nga daw po yung isang karamdaman po na yon ay isa po sa mga unknown disease sa buong mundo, sabi po ng doktor. Samantalang dito po sa banal na dambanang ito, nagtiyaga po talaga kami na sa pamamagitan po ng mga dahon-dahon na yon at pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon po, nag-gain na po talaga ako ng weight, tapos po tumataba-taba na po. At asang pinakamagandang plano po ng Diyos, di ba, nung pong sumama po ako sa networking, ang gusto ko po noon, magkapera. Subalit wala pa rin po akong pera ngayon. Hindi pa rin po ako mayaman dahil po, kumbaga wala pa rin po akong sariling bahay dahil nga po sa pagkakasakit. Pero alam niyo po ba kung ano po ang kayamanan na natagpuan ko po sa banal na dambanang ito? Yung pong kayamanan na natagpuan ko po sa puso ko na buhay ang Diyos. Na sa kabila po ng mga pinagdaraanan, na ano po talagang, kung plano ko po noon na yumaman ako sa buhay, pero ang plano po pala ng Diyos, yumaman po ako sa pananampalataya. Dahil nga po, from 2009 hanggang ngayon po, alam ko po, hindi pa rin po ako karapat-dapat sa Panginoon. Patuloy pa rin po ako nagsusumikap, nagsusumakit na makasunod sa Kanyang kalooban. Subalit, napakabuti po ng Ama. Dahil dati po talaga, pagal na pagal po ang isip ko noon. Alam niyo po ba na dumating pa po ako sa point noon? Sino po nakaranas dito na habang tumatakbo po ang bus na yan papaluwas, ang hinahanap ko po noon kung saan ako pwedeng mangutang, kung saan po ako makakahiram ng pera. Dahil nga po, yung sinusweldo ko po noon, yung kinikita namin noon, kulang na kulang po sa gamot. Ngayon po, napakabuti ng Ama. Sapagkat tunay nga po na kapag nagtiwala ka sa Kanya, bagamat may mga pinagdadaanan pa rin po na minsan natatangay pa rin po ng pinagdaraanan, alam niyo po, napakabuti ng Ama. Dati po, talagang pinaplano ko po yan. Ito, tatawagan ko, kukuha sa akin yan ng insurance, kukuha sa akin yan ng ganyan. Ito yung gagawin ko bukas. Alam niyo po, dati po noon tuwing Saturday, kailangan kong magdoble kayod. Maghanap po ng mga, yung kung sino yung yung kailangan kong isama doon para mag-member. Pero subalit po ngayon, napakabuti ng Ama. Sapat po sa bawat araw. Minsan po, feeling ko bilang tao parang kulang, pero napakabuti po ng Ama dahil nang masumpungan ko siya dito, yung kapayapaan nga po, yung pong mga dati pong hinahanap ko, talaga po ang Diyos po ang nagbibigay. At ngayon nga po, kahit may mga karamdaman na dumarating sa aming buhay at may mga pagsubok, una po ang Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo at ang ating mahal na Ina at lalo higit po ang mahal na Apo Conching. Talaga pong ang plano niya po, perpektong-perpekto. Talaga pong wala po akong masasabi kundi napakaswerte ko po na makarating po ako sa banal na dambanang ito dahil po daig ko pa po talaga ang tumama sa Mega Lotto. Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Lagi po natin tatandaan, ang plano ng tao ay hindi plano ng Diyos at ang plano ng Diyos ay hindi plano ng tao. Kaya sa tuwina po, lagi po nating isentro ang Panginoon sa lahat po ng ating